Magandang hapon po, magandang hapon sa inyong lahat. Ngayon ay March 3, 2026. Time check po tayo. 1:27 ng hapon. Tuloy po tayo sa ating pag-aaral ng mga salita ng Diyos, Lectio Divina. Para sa araw na ito, ang ating pong pag-aaralan, ang magiging tema ng aking pagbabahagi ay para pa rin sa Ebanghelyo na sa araw na ito na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan. Medyo paputol-putol po ang aking pagpapublish ng ating mga pag-aaral ng Ebanghelyo dahil sa iba't ibang dahilan. Pero ganun pa man, tuloy pa rin po tayo. So tulad ng dati, bago po tayo magsimula, samahan niyo po ako sa ating pambungad na panalangin. Sabay-sabay po tayo sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panalangin ni San Francisco ng Assisi. Lord, make us an instrument of your peace. Where there is hatred, let us sow love. Where there is injury, pardon. Where there is doubt, faith. Where there is despair, hope. Where there is darkness, light. Where there is sadness, joy. O Divine Master, grant that we may not so much seek to be consoled as to console, to be understood as to understand, to be loved as to love. For it is in giving that we receive, it is in pardoning that we are pardoned, and it is in dying that we are born to eternal life. Amen. Most Sacred Heart of Jesus, have mercy on us. Immaculate Heart of Mary, pray for us. God's legions of angels, pray for us. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. So maraming salamat po sa inyong pakikiisa sa ating pambungad na panalangin. Tuloy na po tayo, diretso na po tayo sa ating pag-aaral. Ipakikita ko na po sa inyo ang ebanghelyo na ginagamit sa ating mga Katolikong simbahan sa pag-aaral ng salita ng Diyos, sa liturhiya ng salita para sa araw na ito, March 3, 2026, Tuesday, araw po ng Martes. Wait lang po, share screen po ako. Okay. Ang ating pong ebanghelyo, sana'y nakikita nyo na, ang ating pong ebanghelyo ay mula sa aklat ng Ebangelistang sa San Mateo, Kabanata 2, mga Kabanata 23, sorry, Kabanata, pasensya na po, check ko lang muna. Kabanata 23, opo, Kabanata 23, mga talata 1 hanggang 12. And Saint Matthew chapter 23 verse 1 to 12. So yun po yung ating ebanghelyo. Simulan na po tayo. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ng ating Panginoong Heso Kristo ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoong Heso Kristo. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus sa mga tao at sa kanyang mga alagad, ang mga tagapagturo ng kautusan ng mga eskriba at ang mga pariseo ang kinikilalang tagapagpaliwanag ng kautusan ni Moises. Kaya't gawin ninyo ang itinuturo nila at sundin ang kanilang iniuutos, ngunit huwag ninyong tularan ang kanilang ginagawa sapagkat hindi nila isinasagawa ang kanilang ipinangangaral. Nagpapataw sila ng mabibigat na pasanin sa mga tao, ngunit ni daliri ay ayaw nilang igalaw upang tumulong sa pagpasan ng mga iyon. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay ang mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawaging guro.
Ngunit huwag kayong patawag na guro sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Huwag ninyong tawaging ama ang sinumang tao sa lupa sapagkat iisa ang inyong ama, ang Ama na nasa langit. Huwag kayong patawag na tagapagturo sapagkat iisa ang inyong tagapagturo, ang Kristo. Ang pinakadakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Ang nagmamataas ay bababa at ang nagpapakumbaba ay itataas. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. So, ayun po yung ating ebanghelyo. Ang ebanghelyo, stop share na po tayo. Ang ating ebanghelyo today, pangunahin ay tinutuligsa. Tinutuligsa ni Jesus ang pagkukunwari ng mga eskriba, mga tagapagturo ng kautusan at ng mga pariseo, ang kanilang mga pagkukunwari. So, tinutuligsa ni Jesus ang kanilang hypocrisy. Ang kanilang hypocrisy. Wait lang po. So, sa loob ng ikalawang linggo ng Kwaresma, nasa loob po tayo ng ikalawang linggo ng Kwaresma sa araw na ito, araw ng Martes, March 3, 2026. Sa araw na ito, sa Ebanghelyo ngayon, narinig natin ang Panginoong Hesus nga sa kanyang pagtuligsa sa pagkukunwari ng mga pariseo at eskriba. Ang pagkukunwari ay palagi ang tinututulan ng ating Panginoong Hesukristo. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa, ang sabi ng Panginoon. Nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso at hinahabaan ng palawit sa laylayan ng kanilang mga damit. Ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at ang mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabatil sila sa mga palengke at tawagin silang guro. So, iyan ang sinabi ni Jesus sa mga skriba tungkol sa mga skriba at pariseo. Pakitang tao ang kanilang mga gawa. Sa panahon ni Jesus, siyang lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. Tinutukoy niya yung mga nakalagay doon sa noo at braso ng mga pariseo at eskriba. Sa panahon ni Jesus, wikang Ingles, phylacteries. Phylacteries. Sa Hebreo, ito ay tefillin. Tefillin at tassel. So, phylacteries at tassels. Sa Hebreo, tassels, sit-sit ay mga panrelihiyosong gamit na nakabatay sa utos ng Torah, kautusan, the law, Torah. So, phylacteries tefillin. Ito'y isang maliit na kahon na gawa sa balat ng hayop. Okay? Nasa noot, nasa braso. Nilalaman ng phylacteries na ito ng mga scribe at pariseo ang mga piling talata mula sa kasulatan tulad ng nasa Exodo, Kabanata 13, mga talata 1 hanggang 16, ang pag-alaala sa paglabas ng Israel mula sa Ehipto. So, bilang pag-alaala na ang mga Israelita ay nakalabas mula sa pang-aalipin sa lupain ng Ehipto. So, yun ay isa sa nakalagay sa kanilang phylacteries. Another one ay ang Shema. Dinggin mo, O Israel, ang Diyos, siya ang iyong Diyos, at siya lamang na Diyos na inyong sasambahin. Yung Shema. Makikita naman ito, Deuteronomio, Kabanata 6, mga talata 4 at 9. At pangako ng pagpapala at sumpa sa pagsunod sa mga ito. Okay? So, yun yung nilalaman ng kanilang phylacteries o tefillin.
Ito yung mga lalagyan ng talata sa kanilang noo at braso. Itinatali nila ito sa noo at braso tuwing pananalangin bilang pagtanda ng pagsunod sa Diyos. Ngunit lumalabas, panlabas, maipakita lamang ang kanilang pagiging at relihiyoso nga na sumusunod sa Diyos. Panlabas, ngunit ang kanilang loob, sinasabi ni Jesus ay malayo sa Diyos. Ang kanilang ginagawa ay pagkukunwari. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Kasama na yung paglalagay nga nila ng phylacteries sa kanilang noo at braso. Ang tassels naman o ang tsitsit ay mga palamuting fringes sa apat na sulok ng panlabas na kasuotan. So may kasama itong sinulid na bughaw bilang paalala ng mga utos ng Diyos batay sa bilang Numbers, Kabanata 15, mga talata 37 hanggang 41, 41. Chapter 15, Numbers, and then verses 37 to 41. Layunin naman nitong magsilbing paalaala na sundin ang lahat ng utos ng Panginoon. So sa konteksto sa panahon ni Jesus, binanggit ni Jesus sa Mateo. Ito nga yung ating binabasa, kasama sa ating binabasa sa Mateo, Kabanata 23, talata 5, na ang mga eskriba at pariseo ay pinalalaki ang kanilang mga phylacteries at pinahaba ang kanilang mga tassels. Hindi ito dahil sa mas malalim na kabanalan, righteousness, hindi sa mas malalim na kabanalan, kundi upang ipakita ang kanilang kabanalan sa publiko. Parang itinotorotot ang kanilang kabanalan. Ngunit ang kanilang kalooban ay malayo sa katotohanan na kumikilala at sumasamba at sumusunod sa utos ng Diyos. Kasi ginagawa nila ito para makakuha ng papuri mula sa mga tao na sila'y purihin. Kaya nga ang sabi, ang nais nila ay mga upuang pandangal sa mga handaan at mga pangunahing upuan sa sinagoga. Gustong-gusto nilang binabati sila sa mga palengke at tawagin silang guro. So, nangyari, makakuha ng papuri mula sa tao, ngunit ang kanilang kalooban ay tunay na malayo sa Diyos. Isa nga dito yung kanilang karahasan. Ang kanilang karahasan. Nang si Jesus ay mukhang laban na laban sa kanila, yun nga ang nangyari. Dinala sila ng kanilang karahasan upang hatulan si Jesus ng kamatayan. Sa madaling salita, ang nakalagay sa mga phylacteries nga ay mga talata mula sa Torah, sa batas ng Diyos, at ang mga tassel ay mga sinulid na paalala ng utos ng Diyos, Ngunit sa panahon ni Jesus, muli ginamit ito ng ilang eskriba at pariseo bilang panlabas na pagpapakita ng kanilang relihiyosidad, imbis na tunay na pagsunod sa mga ito, sa mga batas mula sa Torah. And so the scribes and the Pharisees, Jesus was referring to our examples of those taking the talk. Nagsasalita sila, but they are not walking the walk. Parang Lucas talking. Actually, the word hypocrite is derived mula sa salitang Griego na nangangahulugang a stage actor. Isang artista, okay? Someone playing a role.
Hindi naman siya, di ba? Kung minsan galit tayo sa mga artista dahil ang galing na kontrabida, pero hindi naman yun ang kanilang tunay na pagkatao. Meron silang, they are just playing a role. Okay, so kung ang role nila ay masama, they will act as masama. But in reality, some of these kontrabida are not, hindi naman masamang tao. Sabi nga ng ibang artista natutuwa ako kapag galit na galit sila sa akin dahil sa mga papel ko bilang kontrabida. Ibig sabihin, epektibo ang aking pagiging artista. Now, someone playing a role, hypocrite, derived from a word of a stage actor. Okay, acting in a manner that did not depict the true personality of the person. In fact, ang mga artista nung unang araw ay nagsusuot ng mga maskara. They were often wear mask, nakamaskara. Ang nasa labas ay hindi ipinakikita ang tunay na nasa kalooban, maskara. Pwede malungkot ang loob, ngunit ang maskarang panlabas ay nakangiti. O pwede rin naman, natutuwa ang kalooban, ngunit ang maskara sa labas ay umiiyak. Malinaw na halimbawa, kung kinikilala natin na ang Diyos ay Diyos na may mabuting loob, that God is good, na ang Diyos ay maawain, bakit maraming nagtuturo na parang walang awa sa kanilang kawan? Parang walang awa sa kanilang pinapastulan. Pasensya na po. Dahil ako ay kung minsan may pagkaprangka. Kung ang Diyos ay mabuti, kung ang Diyos ay maawain, at ito ay pinangangaral ng isang pastor, bakit maraming nagtuturo, pastor, parang walang awa sa kanilang pinapastulan. Minsan kasi sapilitan ang paghingi nila ng pagbibigay sa kanilang kawan. Pipilitin ang pagbibigay, napapalabasin pa. Dinadaya natin ang Diyos kung hindi tayo magbibigay, kung hindi tayo makapagbibigay. Okay? Kung minsan, hirap na yung tao, hirap na nga yung tao, pipilitin mo pang magbigay. Tapos, gagamitan mo ng aklat, kabanata at talata na nagsasabi, dinadaya nyo ang Diyos. Minsan pa nga nakita ko nag-viral pastor, tinutukoy niya yung bawat miyembro ng kawan. Sinasabi niya ang pangalan. Ikaw, babanggitin niya yung pangalan. Saan ka nagtatrabaho? Di ba sa ganito, sa ganyan? Di ba malaki ang yung sweldo? Inilalagay sa kahihiyan. Tama pa ba yun? Hindi man makapagbigay sa anumang dahilan. Tama bang hiyain mo ang tao, pangalanan mo siya at hindi siya dahil hindi siya makapagbigay? Yung panghihiya, dapat ang naroon ay pangunawa. Kausapin mo personal. Maganda ang iyong trabaho. Pwede ko bang malaman kung bakit hindi ka nakapagbibigay? Ganun. Sa ganoong paraan, hindi yung isasambulat mo sa buong church na ikaw, papangalanan mo pa siya, sabihin mo kung saan siya nagtatrabaho, tapos di siya nagbibigay. Palalabasin mo, nandadaya siya, dinadaya niya ang Diyos. Pwede mo naman siyang kausapin in private. Punado at napuna namin na hindi ka nakapagbibigay. Mari ko bang malaman? Nagipit ka ba? Meron bang emergencies na nangyari sa iyo kung bakit di ka nakapagbigay? Pwede naman yon. Sabi, pastulan ang kawan, not for shameful profit. Not for shameful profit. Okay, pastulan ang kawan, not for shameful profit. Pero tignan nyo, pahirapan na ang pagbibigay dahil hirap na nga ang mga tao at walang maibigay.
palalabasin pa na dinadaya ang Diyos kapag hindi makapagbibigay. Baka may dahilan kung bakit di nakapagbibigay kahit maganda ang trabaho ng taong yan na miyembro ng inyong simbahan. So, ito na yon. Ito na yon. Nagpapapasan sila sa mga tao ng mga bagay na mabigat. Ngunit ni daliri nila, hindi nila maiangat upang pagaanin ang buhay ng tao. Ang madaling salita, pabigat sila. Hindi sila nagpapagaan, kundi sila'y nagpapabigat pa sa buhay ng tao. Tinawag ka, tinawag tayo para pagaanin ang buhay ng tao. Kung nahihirapan yung tao, pagaanin mo ang buhay ng tao. Kung may pinagdadaanan siyang problema, pagaanin mo ang kanyang buhay. Pagmalasakitan mo siya sa kanyang pinagdadaanan. Huwag mo siyang hiyain. Huwag mo siyang hiyain sa publiko, lalo na sa loob ng simbahan. Hindi na yata tama yun talaga at hindi makatwiran. Hindi masamang magbigay, lalo na para sa gawain ng Panginoon. Ngunit pakiramdaman naman natin ang buhay ng mga taong nagbibigay at magbibigay. Kung hirap na ang tao, anong saysay pa para pilitin pa na magbigay? Hindi ba? Anong saysay pa na magbigay, piliting magbigay? Ihirap na nga sila. At kung pilitin mo man, wag sa paraang hihiyain mo sila. Hindi na tama yon. Marami tayong kasalanan. At sa panahon ito ng Kwaresma, pagbabago, pagsisisi sa ating mga kasalanan, suriin natin ang ating mga sarili. Saan tayo nagpapabigat at hindi nagpapagaan? Saan tayo nagkakamali? Saan tayo nagkukulang? Pagsisihan natin ang ating mga kasalanan at paniwalaan ng Ebanghelyo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo, ang Ebanghelyo ng ating kaligtasan. Nang patawarin nawa ng Diyos ang mga pastol na nagkakamali sa kanilang paraan. Okay, patawarin nawa ang mga pastol na nagkakamali sa kanilang pamamaraan kung paano nila pastulan ng kawan. The virtue of pagpapakumbaba o humility ay inaanyayahan na tayo. Suriin natin ang ating mga sarili sa panahong ito ng pagbabago. Pagbabagong hindi panlabas, pagbabagong panloob, tinatawag na metanoia, the change of the heart. Are we acting? Are we pretending to be righteous or to be holy? Or are we true to ourselves and to God? Are we true to God? Are we true to ourselves? Or are we pretending lang? We are acting lang. Sincere pa ba tayo sa ating mga paghingi ng paumanin? Are we sincere about our apologies to the Lord? Or are we wearing mask? Nakamaskara ba tayo ng pagkukunwari? Ang hypocrisy? The Lord wants us to live our lives in sincerity, honesty, and integrity. And He wants us to free us from the bondage that comes from pretension. Gusto tayong palayain ng Diyos sa anumang tumatali sa atin, sa ating mga pagkukunwari. Hindi ko kailangan magkunwari. Ako sa akin, hindi ko kailangan magkunwari. Para saan? What for? Bakit kailangan ko magkunwari?
Unang-una, madadaya ko ba ang Diyos sa aking mga pagkukunwari? Madadaya ba natin ang Diyos sa ating mga pagkukunwari? Kita ng Diyos ang ating mga sarili, ang ating loob. Hindi natin siya madadaya. So, anong kailangan? Bakit kailangan natin magkunwari kung magkukunwari tayo? Madadaya ba natin ang Diyos? So, mga Pariseo at mga Skriba, dinadaya ba nila ang Diyos? Dinaya ba nila ang Diyos? Ginusto nila yon para lang, papurihan sila ng mga tao. At ang sabi ni Jesus, mga mapagkunwari. Sa lumang tipan, nang piliin ng Diyos si David upang maging hari ng Israel. Anong sabi ng Diyos sa propetang si Samuel? Huwag kang tumingin sa panlabas, kapagkat ako'y tumitingin sa kalooban na nilalaman ng puso, hindi sa panlabas na kaonyuan. Ganyan tumingin ng Diyos sa tao. God sees through the heart. No, halimbawa, malinaw. Wala yan sa damit. Wala yan sa damit. Sila, ang mga Skriba at Pariseo, idinaan nila sa damit, sa kanilang mga phylacteries, sa kanilang mga tassels. Idinaan nila sa damit ang kanilang relihiyosidad. Idinaan nila sa damit. Pero wala yan sa damit. Wala yan sa damit. Ang guro pa rin yan. Naka-uniforme o hindi. Guro pa rin yan. Ang pare, nakaabito man yan o hindi. Nakasutana o hindi. Pari pa rin yan. Pari pa rin yan. Nakasutana o hindi nakasutana. Kung pari yan, pari pa rin yan. Kahit naka-short at sando yan, hindi inaalis ng kanyang pananamit ang kanyang pagkapari. Naka-estola man yan o hindi. Kung pari yan, pari talaga yan. Wala yan sa damit. Yun lang ang ibig ko sabihin. At yan ang ginawa ng mga Skriba at Pariseo. Dinaan nila sa damit. Pero wala yan sa damit. Wala yan sa itsura. Panlabas ng isang tao. Ang kabanalan. Madadaya mo ba ang Diyos? Hindi mo madadaya ang Diyos. Wala yan sa damit. Wala sa itsurang panlabas. Wala din yan sa tangkad o liit. At marami pang ibang panlabas na ang ginagamit ng iba batayan para tignan ng tao. Maganda damit, naka-Amerikana, nakabarong. So kagalang-galang na ba yun? Ang dami nga nakabarong, ang dami nga naka-Amerikana, pero winawalang hiya ang bayan. Nakabarong, naka-Amerikana, maganda ang panlabas, ang pananamit. Pero winawalang hiya ang bayan. Nasa damit ba yon? Wala sa damit yon. Ang mga pare, balikan natin. Nakasutana o nakaabito o hindi, pari pa rin yan. Wala yan sa suot. Wala yan sa kasuotan. Ganon din sa amin. Naka-uniforme o hindi, tinanggalan ba kami yan ng aming katungkulan bilang teacher? Hindi. Wala sa damit. Wala sa panlabas. Ang pari ay pari. As long as pari talaga siya. Nakasando man siya at nakashort. Okay? Wala din sa espasyo. Ang pari, kahit wala na sa loob ng simbahan, lumabas na sa simbahan, pari pa rin siya. Wala sa espasyo. Ang teacher pa rin siya. Kahit lumabas siya doon sa 4 na sulok ng classroom. Hindi tinatanggal ng 4 na sulok ng classroom ang kanyang pagka-teacher. Kahit dyan sa manual, professional ethics for teachers, ang may papel ang mga teacher sa komunidad.
The role of the teacher, and the community. And so, yan din ay nasabi ko, hindi pare-paliwanag ang sarili ko kung bakit ko ginagawa ang mga bagay-bagay. Yan lang ay nasabi ko para nadaanan lang, na maintindihan nyo rin kami. Bakit si Brother Aaron, wala na sa school, ganyan pa rin na magugali, parang nagtuturo. Kasi nga, hindi naman ibig sabihin, wala na ako sa school, hindi na ako teacher. Ganun po yun. Wala yan sa espasyo, wala yan sa damit, at maring wala din sa panahon. Anumang oras, hanggat teacher ako, teacher ako. Teacher ako, wala sa panahon, wala sa espasyo, wala sa oras. Ganon din ang iba at ang ibang profesyon. Okay, wala yan sa damit talaga. Wala sa panlabas na anyo. Pero ito ang ginawa ng mga scribe at pariseo nung panahon ni Jesus. Balikan natin. Balikan natin. Okay? Balikan natin. Anong sabi? Balikan natin anong sabi. Wait lang po. Balikan natin. I-share screen ako. Balikan natin. Para maipakita sa inyo muli. Ayan o. Ang nakalagay. Okay. Yung talata 5. Pawang pakitang tao ang kanilang mga gawa. Sabi ni Jesus, nilalaparan nila ang mga lalagyan ng talata, pilakteri sa kanilang noo at braso, at hinahabaan ng palawit sa laylayan, tassels ng kanilang mga damit. Sana po, nasa mid. Sana po, dyan na po natin tapusin at tumaba na. Sana po naintindihan niyo ang punto ko. Wala talaga yan sa panlabas. Wala talaga yan sa panlabas. Ang kabanalan ng tayo, wala sa panlabas. Ano man ang suot mo, nakasando ka man o nakashort, as long as mabuti ka talagang tao, sa panloob, ikaw ay makadiyos sa panloob. Ano man ang suot mo, makadiyos at mabuti kang tao, panloob. At hindi ka dapat husgahan ayon lamang sa iyong suot, ayon lang sa iyong pananamit. Sabihin ko nga po talaga sa inyo ng diretsyo. Ang daming nakasuot ng maayos, naka-Amerikana, nakabarong, pero winawalang hiya ang bayan. Tabla-tabla, tamaan, di sa poll. Magalit ang magalit. Pero ganyan po talaga ang katotohanan. So magandang hapon po sa inyong lahat. Brother Aaron po ito. At hanggang sa muli. Paalam na po sa inyong lahat hanggang sa muli. Hanggang sa muli po. Paalam. Pagpalain tayo ng Panginoong Diyos. Tayo manalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, lumikha ng langit at lupa, nagpapasalamat kami sa mga biyayang ipinagkakaloob mo sa amin sa araw-araw ng aming buhay. Patawarin mo po kami sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Kilala ka po namin bilang mabuti't maawaing Diyos. Patuloy mo kaming kinaaawaan sa aming mga kasalanan, sa aming mga pagkukulang. Inihiling po namin na patuloy mo kaming patnubayan at tulungan sa mga gawaing ibinigay mo sa amin. Ibigay mo po sa amin ang grasyang aming kailangan upang patuloy na makasunod sa iyo sa paglilingkod at pag-ibig sa iyo. Sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon, nag-aaring kasama mo, Ama, at ng banal na Espiritu, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Magandang hapon po sa inyong lahat at hanggang sa muli. Brother Aaron po.